Magandang gabi pong muli sa inyong lahat. Naku po, pasensya na po kayo at meron akong sore throat nung isang araw pa. Kaya ito yung aking boses. At alam naman ninyo kaming mga pari, kahit may dinaramdam, hindi ka basta makakakuha ng kapalit mo. Alam ba ninyo, doon sa UP, doon po ako galing, sa UP Diliman, doon po ang aking assignment, no? 13 po yung aming misa doon, no? 5 po doon sa akin, no? Kaya ito po yung pang-5 misa ko, no? Kaya kaninang umaga pa ako'y nagmimisa ng piyok na piyok, no? Kaya pasensya na po kayo kung pumipiyok, no? Dahil masakit talaga ang na masyadong nagagamit yung lalamunan sa pagsasalita, no? Thank you kay Father Herbert kasi binigyan ako ng pipakwa bago magmisa, no? Sabi niya, Father, makakatulong yan. Maraming salamat, Father, no? Mga minamahal na kapatid, no? I think 2 weeks ago, nagtitext si Father, sabi, Father, pwede ka ba magmisa para sa Triduum? Sabi ko, alam naman ninyo, taga dito ako, no? Kaya pag sinabi sa Peña Francia, no, anything about Peña Francia, sige, no? Without thinking, sige, misa, okay, magmimisa. Nausog ito dapat yung Saturday kagabi, pero sabi niya, sa 25 na lang, Father, oh sige, basta sa Peña Francia, no? Dito po ako pinanganak. Dito ako nabinyagan sa simbahang ito. Dito kinasal yung mga parents ko. At yung mga kapatid ko, 10 po kami. Halos lahat kami dito kami nabinyagan, no? Dito kami lumaki sa Gomez, no? At hindi ko nakakalimutan dahil ako'y naging sakristan dito, altar server kay Father Coronel, no? So, nung panahon medyo matagal-tagal na rin. Kasi nag-celebrate na ako ng 30 years sa pagkapari itong nakaraang taon, no? March 27, no? So, naka 30 years din, ang bilis ng panahon. Pero pag nakikita ko itong mga altar servers na ito, sabi ko, sino kaya dito ang magpapari, no? Pagdasal natin, sana may mga susunod na mga magpapari. May tinuturo kayo, sino yun? Ayun. Oh, sige, sana magpari ka. Oh. No, alam ba ninyo si Father Coronel? 10 years old ako. Nag-aalaga ako ng lola na may cancer. Tapos, nung mamamatay yung lola ko nung gabi, dumating sa bahay namin si Father Coronel. Nag-anoint. No? Last anointing, no? Nung makita niya ako, no, hindi pa na a-anoint yung lola ko, nung makita niya ako, sabi, ikaw, magpapari ka, no? Prophetic 'yon. Dahil pagkatapos nun, ako'y sumali sa mga samahan ng altar servers at no, pinapasok niya ako ng seminaryo, no? Ako po'y nag-Guadalupe Minor Seminary, tapos nag-San Carlos Seminary nung college, tapos ako'y nag-transfer for my graduate studies sa Ateneo, at doon na ako sa San Jose Seminary sa Ateneo nagtapos, no? 1993, naging pari ako, at ngayon ay 30 years na ako sa pagkapari, no? Kaya maraming salamat sa lahat ng panalangin nang gagaling sa mahal na ina ng Peña Francia, no? Okay. Kahit saan po ako pumunta, hindi po ako nahihiya. Lagi ko sinasabi sa kanila, ako'y galing sa Peña Francia, no? Ang ina ng mga dukha, no? Galing ako sa mahirap na lugar, pero pinagdasal ako ng mahal na Birhen. No? Tinulungan niya akong manalangin para maging pari, no? Kaya ngayon po, walang complain, no? Kahit 5 masses na meron kang sore throat, sige, tuloy lang, no? Okay.
Kaya maraming salamat din sa inyong pagdalo ngayong gabi. Nasa ikalawang linggo na tayo ng ating paghahanda, no? Mga minamahal na kapatid, lagi niyong tatandaan, itong Kwaresma ay paghahanda lamang, no? Anong hinahandaan natin? Anong pinaghahandaan natin? Pinaghahandaan natin yung pinakapuso ng pagdiriwang sa buong taon. At ito ang pagdiriwang ng Paschal Mystery of Jesus. Ano yun? His suffering, death, and resurrection. Kailan natin sinicelebrate yan? Sa mga mahal na araw. Holy Thursday, no? Good Friday, no? Tapos Holy Saturday to Easter, no? Kaya Easter Triduum or Paschal Triduum, yan yung pinaghahandaan po natin. Itong 40 days ay paghahanda para dyan sa pagdiriwang ng paghihirap, kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon. No? So wag niyo pong kalilimutan yan. Ang tawag dyan, the Paschal Mystery of Jesus, the suffering, death, and resurrection of the Lord. At ipinagdiriwang natin yan kapag Easter Triduum or Paschal Triduum. Alam ba ninyo, nung isang beses, yung unang beses akong nag-request ng visa sa US Embassy, tinanong ako nung immigration officer. Sabi sa akin, "Are you a priest?" Sabi ko, "Yes." Sabi, "Then, when does Easter Triduum begin?" Aba, sa isip-isip ko, naku, alam niya yung Easter Triduum? Sabi ko, "Holy Thursday." "Good, you may get your visa on Monday." Sipin mo yon. Alam nila yung Easter Triduum. Kaya dapat alam niyo yung Easter Triduum. Alam niyo yung Paschal Triduum. Yan ay Holy Thursday, Good Friday, Easter Vigil up to Easter celebrations natin, no? 3 araw, no? Holy Thursday to Good Friday to Easter Vigil, Holy Saturday to Sunday, Easter Sunday. 3 araw, Easter Triduum, Paschal Triduum, no? Ang paghihirap, kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon. At yan po ang pinaghahandaan natin itong 40 araw. Sa 40 araw na ito, meron tayong 5 linggo. Natapos na natin yung 1 linggo. Kaya ngayon ay pumapasok tayo sa 2 linggo ng ating paghahanda. And today is the 2nd Sunday of Lent. At alam ba ninyo na kapag sumasapit ang 2nd Sunday of Lent, pareho lagi ang binabasang ebanghelyo. Ano yun? Yung binasa ko sa inyo. Ano po? The Transfiguration of the Lord. Yan, tuwing 2nd Sunday of Lent, aasahan ninyo, mapapakinggan natin ang kwento ng Transfiguration of Jesus. Ang pagbabagong anyo o pagliliwanag sa bagong anyo ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi sa kwento, umakyat si Jesus sa bundok, no? Kasama yung tatlong alagad. Sino yun? Peter, James, and John, no? Si Pedro, si Santiago, at si Juan, sinama ng Panginoon doon sa bundok. At nung nandun sila, nakita nilang si Jesus na nagbagong anyo. No? Nagbagong anyo si Jesus. At kinakausap siya ng 2 tao. No? Talagang this is something mysterious kasi nakita ng mga alagad, ang kinakausap ni Jesus ay si Moses and Elijah. Si Moses and Elijah, matagal nang patay.
Matagal nang si Moses namatay, si Elijah inaakyat sa langit. So matagal nang wala sila. No? Sila yung nasa Old Testament. No? Si Moses ang simbolo ng law. Si Elijah simbolo ng prophets. The law and the prophets. Sa mga Hudyo, pag sinabi mong the law and the prophets, yan yung Old Testament. The entire Hebrew Bible. No? O pag may kausap kayong Hudyo, huwag yung sasabihing Old Testament, magagalit sila sa inyo. Sasabihin nyo, Hebrew Bible. Wala silang New Testament kasi hindi sila naniniwala na si Jesus ang Mesiyas. Kaya hanggang ngayon, naghihintay pa rin sila ng Mesiyas. No? Pero sa atin, meron tayong New Testament tungkol kay Jesus, yung mga Gospels. At yung writings ng mga fathers, ng mga disciples of Jesus. No? Dahil naniniwala tayo na si Jesus, yung sinasabing Mesiyas na darating sa Old Testament. No? At very mysterious, nakita nila, si Peter, James, and John, nakita nilang nag-uusap si Jesus at si Moses at si Elijah. No? Merong dialogue na nangyayari. At sa Ebanghelyo ni San Mateo at ni San Lucas, yung binasa ko po sa inyo kay Marcos o Marco, no? Kay Mateo at kay Lucas, sinabi doon, pinag-uusapan nila ang nalalapit na kamatayan ni Jesus. So they were dialoguing. Nag-uusap ang Old Testament at New Testament at pinag-uusapan nila ang nalalapit na pagbibigay ng sarili, paghahandog ng sarili ni Jesus. At doon, nakita nilang nagningning si Jesus. Nagliwanag. Jesus transfigured before their sight. Mga minamahal na kapatid, umakyat si Jesus sa bundok para tanggapin yung kanyang misyon. Ano yung kanyang misyon? Ang magbigay ng sarili para sa atin. Ang mag-alay ng kanyang buhay para sa kaligtasan nating lahat mula sa kasalanan. So, umakyat si Jesus sa bundok para tanggapin tong misyon na ito. No? At alam ba ninyo, hinding-hindi makakalimutan ng mga alagad si Peter, James, and John ang transfiguration na ito. Dahil ito ang magbibigay ng lakas ng loob sa kanila pag nakita nila si Jesus na pinatay sa krus. Pinako sa krus. This will be the strength. They will draw strength from this story of the transfiguration. At alam po ba ninyo, yung letter of Peter sa Bible, no, binanggit niya yung transfiguration. Nakita namin mismo ng mga mata namin ang nangyari sa bundok, ang pagbabagong anyo. Si James and John, ganun din. Hindi nila ito makakalimutan at babanggitin nila ito sa kanilang mga turo. No? So mga minamahal na kapatid, itong transfiguration story, sinasabi ito tuwing second Sunday of Lent. Para sa gayon ay palakasin din yung ating pananampalataya. Na sa pagdating ng ating pagdiriwang ng pagkamatay ni Jesus, ay magkakaroon tayo ng matibay na pananampalataya sa kanyang muling pagkabuhay. At ginagawa natin itong paghahanda, itong 40 days of Lent. Anong pinaghahandaan natin? No? Tayo'y parang umaakyat din sa bundok para magpalakas ng pananampalataya natin. Umaakyat tayo sa bundok patungo doon sa Holy Thursday, Good Friday, and Easter celebration. No? Parang umaakyat tayo doon sa paghahanda natin para tanggapin din natin yung mission na ang ating buhay ay maging pagtulad sa buhay ni Jesus.
pagbibigay ng sarili, pag-aalay ng sarili, pagkamatay sa ating pagiging makasarili upang makapagbigay buhay sa iba sa pamamagitan ng ating pag-ibig. No? Tayong mga Katolikong Kristiyano, itong Lenten season, yan po yung ginagawa natin. Pinapalakas natin yung pananampalataya natin through prayer, fasting, and abstinence, and through works of charity, para sa ganon, matularan natin ang pagbibigay ng sarili ng Panginoon. No? Na ang ating buhay, that our life will be truly marked by that life of Jesus. Self-giving love. No? At pag nangyari yan, dito pa lang sa lupa, hindi ka pa namamatay dahil ginagawa mo yan, pagbibigay ng sarili, nagkakaroon ka na ng buhay. At kapag namatay ka, pangako ni Jesus, mabubuhay ka magpakailanman. Because you have imbued your life with the life of Jesus. Ang buhay mo ay naging buhay ni Jesus. Paghihirap, kamatayan, at muling pagkabuhay. What is interesting today, brothers and sisters, is the first reading. No? Kasi yung pag second Sunday of Lent, laging transfiguration story, pero yung first reading, nag-iiba every year. No? Every 3 years. No? At ngayong taong ito, year B or year B ng ating liturgy. Yung kwento ay tungkol sa kwento ni Abraham at ni Isaac, yung kanyang anak. No? Sabi doon, si Abraham ay tinawag ng Diyos. Tinawag siya ng Diyos para umakyat sa mataas na bundok ng Moria. At sabi doon, dalhin mo yung pinakamamahal mong anak at ialay mo siya sa akin. No? At dinala nga ni Abraham si Isaac, yung kanyang anak, para gawing offering, papatayin doon sa bundok. Pero nung tangkang papatayin na, no? Sasaksakin na, no? Sabi ng anghel, Abraham, Abraham, wag mong saktan ang bata, wag mong patayin, dahil nakita ng Diyos ang katapatan mo. No? Nakita niya na hindi mo ipagkakait kahit yung kaisa-isa at minamahal mong anak. At dahil dyan, sabi ng Panginoon sa kanya, lubhang tapat ka, Abraham, kaya ito ang pangako ko sa iyo. Magkakaroon ka ng maraming salit-saling lahi. Magkakaroon ng buhay ang iyong lahi, magpakailanman. Ang iyong lahi ay magiging katulad ng mga bituin, kasing rami ng bituin sa langit. At kasing dami ng buhangin, sa dalampasigan. Kaya ho ba niyong magbilang ng bituin? Mabibilang niyo ba ang buhangin sa dalampasigan? Sabi ng Panginoon, ganon karami ang buhay na ipagkakaloob ko sa iyo dahil naging tapat ka sa akin. Nakita po niyo yung movement? Pareho yung movement ng first reading at gospel reading. No? Umakyat sa bundok, naghandog ng buhay, tinanggap ang misyon, inialay ang sarili, at may pangakong buhay na walang hanggan. Transfiguration. So kaya ngayon po, ngayong gabi, magandang pagnilayan natin to. Anong sinasabi nito sa atin ngayon, Father Bong? No? Na tayong lahat, itong panahon ng Kwaresma, ay tinatawag ng Panginoong Diyos sa kanyang bundok. Sa bundok kung saan haharapin natin ang paghihirap, kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon.
At itong mga 40 araw na ito'y pananalangin na sana tanggapin po natin ang ating misyon ng may pagiging bukas palad. Kung papaano tinanggap ni Abraham ang misyon niya at ni Jesus ang misyon niya, ganun din sana matanggap din natin yung ating misyon. At anong ating misyon? Na matuto tayong magbigay ng ating sarili. Na matuto tayong maghandog ng sarili para sa pagmamalasakit natin sa iba. At sa ganon, ang buhay natin ay magkakaroon ng kahulugan. Magkakaroon ng kahulugan ang buhay natin. Di ba sinabi ni Jesus, no? It is when you lose your life that you find it. It is when you lose yourselves that you find the reason for living. So ganun din ang hinihingi sa atin. No? Sabi ni Father Herbert, pinagninilayan din po ninyo yung paksa ng synodality. No? Ano ba yung synodality? Bakit may synod of synodality? No? Pangarap natin sa synod of synodality na maging synodal church tayo. Anong ibig sabihin ng synodal church? Yan yung pangarap natin. Na tayong lahat daw ay maglalakbay ng sama-sama. No? Sama-sama tayong naglalakbay bilang simbahan patungo sa pinapangarap nating kaharian ng Diyos. At sa paglalakbay natin, sama-sama tayong nagmamahalan. No? May 3 mahalagang components po yung synodal church. Number 1, ito yung pinakamahirap. Listening. Are you a listening church? Marunong ba kayong makinig? At pag sinabing nakikinig tayo, hindi lang yan yung words. No? No? Nakikiramdam din tayo sa pakiramdam ng iba. No? Alam niyo, minsan may magsasalita, no? Kala mo yun yung sinasabi niya, di naman, no? Nagtatampo ka ba? Ay, hindi ako nagtatampo, no? Pero kitang-kita mo sa kanya, nagtatampo siya, no? Kaya yung mga unspoken words, kasama yan sa pakikinig, no? Pangalawang component, discernment. Second component ng synodal church, tayo ay marunong makiramdam at tayo ay nangingilatis ng kalooban ng Panginoong Diyos. Parang si Jesus, kinilatis din niya kung ano ang kalooban ng Diyos. Katulad ni Abraham, kinalatis niya kung ano ang nais ng Panginoong Diyos. At pangatlong component ng synodal church, mission. Mission. At kasama ni Jesus na umakyat sa bundok, no, ay ganapin ang ating mission ng pagbibigay ng sarili at paghahandog ng sarili. Okay? So sana po nakatulong itong short reflection na ito para sa inyong paghahanda bukas, yung celebration po ninyo ng the seventh year anniversary of the dedication of this wonderful church we call Our Lady of Peña Francia Parish. Maraming salamat po. Magsitayo tayo.